Maraming natalo online nang walang tumama sa magiging hairstyle ni Jimmy Butler sa Media Day at marami ding nalungkot na fans na back to normal na ulit. Walang shenanigans, parang seryoso si Butler sa Media Day pa lang at mukhang natauhan din si Tito Jimmy sa mga sinabi dati nung May ni Pat Riley. Regarding to sa pagiging available niya sa game at in-acknowledge naman yun ni Tito Jimmy. Narinig niya yung sinabi ni Pat Riley at maglalaro siya ng maraming games hanggat kaya. Alam na rin naman niya yung sinasabi ni Godfather. Based sa report, hindi nakasama sa podium interview si Butler at sa amin doon sa mga comment section may tampuhan di umano si Hero, Eric Spoelstra at ito si Jimmy Butler. Pero wala yon, overacting lang sa comment section. Ang dahilan talaga kaya walang bagong hairstyle si Jimmy Butler, ang pinaka-reason nun na late siyang dumating sa Media Day. Based sa Sports Illustrated, 2 oras na late si Butler dahil nagkaproblema yung eroplanong sinasakyan niya mula France papuntang US. Nagkaroon ng mechanical issue. Kaya matipid din yung mga sagot ni Butler sa interview. Sinabi niya kasi doon na wala pa yung isip niya so far sa Media Day dahil meron pang jet lag si Butler. Base kasi sa schedule ng NBA, at least 5 days before training camp, dapat yung mga US player nakabalik na sa kanilang mga teams. Pero si Butler pala nasa bakasyon pa nun. Wala siyang time na magbago ng hairstyle at hindi nga rin siya umabot ng podium interview kasi late siya ng 2 oras. Galing pa siya ng France nun. So mechanical issue yung nangyari kay Butler at wala namang issue yun sa Miami Heat. Okay rin naman na walang bagong hairstyle si Butler at mukhang lock-in sa regular season. Mapapalaban ngayon ng Miami Heat sa East dahil sa Knicks at Sixers na lalong lumakas dahil merong mga additional na player. Si Towns sa Knicks at si PG naman sa Philadelphia. Sa Lakers naman, first time sa NBA history na father and son na nagpapapicture. Si Bronny James at si LeBron James. James Squared. Mukhang komportable naman si Bronny James sa mga tanong ng reporter. Nagbibitaw pa nga ng joke. Base sa mga comments din, magiging funniest season ng Lakers ngayon. Hindi sa reason na iniisip nyo dahil magiging pure joy para kay LeBron na kasama niya yung anak niya. Nagbibiruan pa si LeBron at si Bronny at tinawag pa nga ni LeBron na worst interview of the day kapag si Bronny na ang nakasalang sa mga reporter. Sinabi din ni LeBron na after ng Team USA sa Olympics, marami pang natitira sa tangke niya. Kaya pa niya maglaro ng buong season. Dapat hindi sa GOAT discussion kasama si LeBron kasi yung kambing madaling mapagod yun. Yung Carabao discussion dapat. Yung kalabaw kahit anong ipahila mo hindi napapagod basta-basta. Hindi pa tumatanda yung kalabaw dahil hindi mo alam yung birthday. Base pa kay LeBron, balik ulit sa normal yung pakiramdam niya after ng off-season at physically mentally ready siya para sa 2025. Komportable din naman si Anthony Davis na makakalaro sa NBA court si Bronny James kasama si LeBron James. Parang baliktad yun Magkasama din naman sila sa practice. Si D'Angelo Russell naman mukhang hindi pa nakaka-move on kay Darvin Ham. Pinatamaan niya habang nasa podium interview sa Media Day. Tungkol to sa pagkakalagay sa kanya bilang off-the-bench player tapos isasabak ulit sa starting unit na nag-struggle noon last season si D'Angelo. Hindi talaga maganda yung pagtatapos ng season nilang dalawa at nasisi pa si D'Lo nung playoffs versus Nuggets. Humingi din naman siya ng paumanhin sa naging asal niya last season under nga kay Coach Darvin Ham. Dito naman kay JJ Redick magiging mature ang approach niya. In-address din ni D'Lo yung lagi siyang nasa trade rumors na nung last season kapag meron siyang bad game nalalagay siya lagi. Pero kapag maganda yung nilalaro niya, nawawala yung mga rumors. At sinabi din niyang babawi siya sa 2025.